Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron ditong dinala sa atin sa kapwa technician din natin. Isang Panasonic na LED TV o Smart TV, ito hindi ko pa alam. Ang problema din ito mga ka-DIY, sabi ng ating kilalang technician din, walang display ito. Walang display pero nag-on yung kanyang backlight. Usually, palaging sakit ito nating mga LCD. So, saksak muna natin. Bali, meron tayo ditong indicator. Tingnan mo natin. Yan, bali nagpa-flashing. Then, ang lalabas is ganito lang, plain lang siya. Yan, may backlight pero wala siyang display. Buhay yung ating backlight pero walang display. Usually, ang problema ng ganito is nasa ating LCD panel na or yung ating pinaka-LCD na ito. Or minsan sa ating mga clock signal or minsan sa ating mga top board ng LCD minsan din. Palagi talaga itong sira sa ating mga Smart TV or sa mga LED TV natin or ito na yung pinaka-basic na nangyayari kapag may problema na yung ating LCD panel. Pero hindi pa natin nabubuksan, titingnan natin mamaya kung magagawa natin yung ganito. Bali yung brand ay Panasonic. 42 inches ata. So bunutin muna natin. Try lang muna natin kung magawa pa yung ganito. Yan. Bali walang display at may backlight. Tara, buksan muna natin. Okay, yung kanyang model is TH42A 410X. So, 42 inches na Panasonic. Tama nga pa po dito. Okay, so buksan muna natin mga ka-DIY para malaman natin kung magagawa pa natin to. Tara. Okay, bali na-check na rin ito na ating technician na nagdala dito sa atin. Pero hindi makuha yung problema nito. Kaya subukan lang natin. Bali ito yung design ng kanyang power supply. At ito naman design ng kanyang mainboard. At ito naman ang kanyang driver or driver ng ilaw dito. Okay, from mainboard, diretso supply dito sa ating pinaka DC-DC natin or yung ating DC-DC, yan, T-con or timing control board. Bali ito yung timing control board ay hawig sa ating TCL, LG pala, pang LG yung design nito. Yan, pang LG. Okay, so mag-test muna tayo mga ka-DIY. Titingnan natin kung mayroon tayong makuha ditong BGH. Ito yung kanyang BGH. At yung ating BGL, BGH at saka BGL. Ito yung BGH pala, ito yung BGL. Yan, titingnan muna natin kung may voltahe yan bago natin isaksak, bago natin mag-cut or mag-block ng mga signal. Titingnan natin kung ano yung nangyari, kung bakit walang display. Okay? Okay, so anong gagawin natin ay first step, isaksak muna natin yung unit. Yan. Tapos, select natin sa DC. Yan. At yung body crown natin, ilagay natin sa ground yung black test prod at yung red yung tutusok natin. Okay, abang tayo dito sa BGH niya. BGL. Unang tusok sa BGL. Walang voltahe. Yan. Wala tayong voltahe sa BGL. Then, sa BGH naman, ito, BGH. Yan. Sa BGH is wala din. 0 din yung ating BGH. Yan. Napapansin nyo, walang BGH tayong masukat dito. Yan. Walang voltahe sa BGH. Ibig sabihin, nagpo-protect yung ating timing control board, yung ating DC to DC circuit. Ito yung ating DC to DC circuit is nagpo-protect. Ibig sabihin, pag nag-protect yan, hindi yan maglalabas ng BGH na voltahe at hindi rin yan maglalabas ng BGL. So, ang mangyayari, magpo-protect siya at hindi siya magdi-display kasi nag-protect yung ating DC to DC. Ibig sabihin may na-detect siyang short dito sa ating LCD panel or dito sa ating top board. Itong top board natin, yung board ng pinaka-LCD ito. Tawag dyan is top board. Nagpo-protect ang ating DC-DC dahil na-detect ng ating DC-DC na meron siyang
short dito sa ating top board. So unang gagawin natin, bunutin muna natin to. Yan, bunutin muna natin, then angat tayo ng dito. Isang flex sa kabila. Angat tayo ng isang flex. Pagkatapos, tusok tayo sa BGH. Pagkatapos, saksak muna natin. Titingnan natin kung lalabas yung BGH kapag nakahang yung ating isang ribbon. Okay? Saksak natin. Then, antayin natin na bumukas ang backlight. So, yan, bumukas yung backlight. Ibig sabihin, meron tayo ditong bumukas na yung ating TV. Ibig sabihin, magkakaroon dapat ito ng supply. Pero sa ngayon is wala pa rin siyang supply ang ating BGH at ganoon na rin sa ating BGL. Ito. Yan, walang supply yung ating BGL. Pero kung napapansin nyo, meron tayong input dito na 12 volts. Buhay yung ating 12 volts pero wala tayong BGH at saka BGL. Ibig sabihin, nagpo-protect pa rin. So, malamang ang shorted is wala dito o nandito sa kabila. Okay, try ulit natin bunutin yung ating TV. Kasi wala pa tayong supply talaga sa BGH at saka BGL natin. Okay, so ibalik natin tong kabila na flex. Yan. At isara natin. Dito naman tayo mag-angat sa kabila. Yan. Isaksak natin. At abangan natin dito sa BGH at isaksak natin. Yan. Tingnan natin kung may pumasok na 12. Yan, may pumasok tayo na 12. Then, may backlight na tayo. Ibig sabihin, buhay na yung ating timing control board o T-con. Check natin sa BGH uli. So, nagkaroon tayo ng BGH na positive 28 volts. Ibig sabihin, buhay yung ating BGH. Yan o. Yan. Nagkaroon na tayo ng voltahe. Ibig sabihin is magkakaroon siya ng display kapag ganito. May chance siyang magkaroon ng display. Pero hindi pa natin alam mamaya. Titingnan natin kung saan yung short dyan. So sa BGL naman, nung nag-iisang negative supply natin, ay negative 5 volts lang yung ating reading dyan. It means buhay na yung ating T-con. Hindi na siya nag-protect, nag-display, nagkaroon tayo ng voltahe. Ibig sabihin may chance itong mag-display. Sana kung hindi ito nakadetect ng shorted. So titingnan natin yung ating display sa ilalim. Yan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ang ating display dito is plain. At kung napapansin nyo dito is yan. Naka-vertical lines lang siya, mga fine lines na maliliit. Pero gumagana yung ating BGH dyan at saka BGL. Subukan natin. Hindi naman natin pwedeng ibalik to. Hindi naman pwedeng natin ibalik ito at saka ito iangat natin kasi hindi lumalabas yung BGH natin dito. Yan, tatandaan nyo kapag nakasalpak to at saka nakaangat ito, hindi naman lalabas yung BGH natin. At sa symbol ng kanyang, at dito sa symbol mga ka-DIY, kung napapansin nyo, parang may tama ito sa cup pagka ganito. Symbol. Yung parang maliliit na guhit. Yan, cup yan. Isa yan sa palatandaan na nagkakaroon ng shorted sa ating cup. Yan. Susubukan na natin kung anong display sa kabila. Bunutin ulit natin. At ilagay natin to. Yan. Titingnan na natin kung anong itsura ng display kapag nakakabit yung kabila at nakaangat naman itong kabila. Titingnan na natin. Kasi dito sa part na ito, hindi gagana yung ating BGH at saka BGL dyan kasi dito nga naka-detect yung ating DC-DC na meron siyang shorted. Pero titingnan na natin yung display. Kung ano. Ayan. So, wala pa rin mga ka-DIY. Yung ito, meron siyang hati dito sa gitna. At itong side nito is dim. Yan. So, may problema tayo sa ating top board. May problema tayo dito sa ating top board kapag ganito. So, ito troubleshoot lang muna natin mga ka-DIY at balikan natin mamaya. So, ang ginawa natin mga ka-DIY is gumamit tayo ng
paper method, nag-block tayo dito ng mga signal natin. Ito yung mga signal ng kaliwa at ito naman signal sa kanan. Ito yun, no? Ito yung signal sa kanan, yung ating mga clock signal at saka yung ating swapping voltage. At ito ng mga ka-DIY, yung mga point na to, yung mga bilog-bilog na yan, ang symbol yan ito. Ito ibig sabihin yan. So ang pares niyan, kapag nag-blocking tayo, is nandito. Yan, simula dito, papunta rito, yan ang ibablock natin ng papel. Ito yung ginamit kong blocking. Nag-block ako kanina dyan, pero ang nangyari is ganun pa rin. Kahit nagpaunti-unti ako sa pag-block, ganun pa rin kahit i-block ko yung swapping natin pa isa-isa or dalawa. Kahit i-block natin yung swapping voltage is ganun pa rin. Ang display is ganun pa rin, walang nangyayari. So, hindi pa rin lumalabas yung ating BGH at yung BGL kapag nag-block ako dito. So, bakit ako dito nag-block? Siyempre, dito tayo nakadetect ng shorted. Kaya ayaw mag-display. Kaya dito yung ating, kaya dito tayo nag-block. Kung nakakabit ito, hindi lalabas itong BGH at BGL na supply. Pero pag nakahang yan, lalabas yung BGH at saka BGL na supply. Ibig sabihin, kaya nga ako dito nag-block dahil dito ko na-detect na meron siyang problema. Pero ngayon mga ka-DIY, dahil gumamit ako ng tipping method, paper method para ma-block ko dyan, wala pa rin resulta. Kaya ang gagawin natin is, papakita ko na lang sa inyo. Bale, nakita ko na yung problema nito, isi-share ko na lang sa inyo. Tara. Ito. Yan. Bale, select lang natin sa ohms. Ito. Yan. Yan, mega ohms or naka-auto ako. Yan, mega ohms. Para ma-detect natin or buzzer na lang. Resistant tayo, buzzer. Yan. I-dikit natin sa ground. Kuha tayo ng ground dito. Sa ground. Ito ground. Or negative. Yan, ground yan. Ito. Yung parang tanso. Ito mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ito yung ating ground. Kung napapansin nyo, may na-detect tayo ditong buzzer. Yan. Pero napuputol naman yung buzzer. Pero pag dito tayo sa bandang itaas ng capacitor, dito, short. Ibig sabihin, yan ay negative. Dapat kapag nilipat natin yan is hindi siya tutunog. Dito, lipat sa ilalim banda ng kapasitor. Yan. Tutunog, then magkakaroon tayo ng reading na 80 ohms. Mababang resistance. 80 ohms. Ibig sabihin, nagkakaroon ng short circuit. Malamang is dito sa mga kapasitor na ito. Kumuha na tayo ng analog tester. So, malamang dito sa kapasitor na ito ang problema, kaya ayaw mag-display pa rin kahit nag-blocking tayo o mag-block tayo ng mga signal, ayaw mag-display dahil may na-detect tayo ditong shorted na kapasitor. Yan, so kuha tayo ng analog. Yan, bali nakaset ako mga ka-DIY sa times 1K. Yan, times 1K. Yan, kung napapansin nyo. Yan. Yan, times 1K. Yan, tester natin. Yan, 0. Ibig sabihin, shorted. Yan o. Yan, 0. Yan. Lipat natin sa itaas. Ito, balik tayo natin yung test prod. Yan, may na-detect tayong shorted dito. Yan, shorted. Dito sa mga kasama niya, may shorted din. Bali dalawa. Dito sa isa, wala. Wala tayong na-detect dito sa isa. Pero dito sa dalawang to, meron tayong na-detect na shorted or pumapalo kabilaan yung ating tester. It means is mayroong short dito. So tatanggalin natin to isa, tapos tatry lang muna natin na tanggalin. Tanggalin lang muna natin, tingnan natin.
So, gamit ako ng sugon. So, ang temperature ko sa sugon mga ka-DIY is 350, 380. Ito, 420 para mas mabilis. 420 yung ano. 420 yung aking temperature. Bunutin natin to. Isang kapasitor. So, nakatayo yung ating TV dito sa ilalim ng lupa kasi mahirap magbunot ng kapasitor patagilid. Minsan kasi nalalaglag yung mga maliliit. May kasama kasi maliit. Ito dito, yan o. Kaya, pag ganito yung style natin ng pagbunot ng kapasitor. Yan, balinahang na natin yung isa. Tapos tingnan natin kung nagbabaser yan. Ito. Yan. Okay, may buzzer tayo. Then check natin to. Yan. Yan. Shorted. May buzzer. Ibig sabihin, sira itong kapasitor na ito na maliit, ang SMD. Yan. Pansin nyo? Yan. Balik-balik na rin natin yung test rod. Yung pula naman sa ilalim at yung itim naman dito. Yan. Balik natin to. Ito naman yung red dito sa kabila. At dito. Yan, buzzer. Yan, nagbabuzzer tayo. Ibig sabihin, shorted talaga yung kapasitor na ito. Yan. Okay, try muna natin mga ka-DIY na ikabit muna natin kahit nakahang yung kapasitor na shorted. Subukan natin ikabit dito. Yan. Pero hindi pa natin napalitan, bali kakabit lang muna natin. Pwede rin naman yan. Testing lang. Kung magdi-display siya o hindi. Pero usually, palitan talaga natin yan ng kapasitor. Mamaya. Okay, bali. Yan, bali. Kinabit ko na. Then, saksak muna natin. Dito. Bali, nakapatong sa tsinelas yung ating TV. Yan o. Yan. Buka lang muna natin. Yon. Una papansin nyo mga ka-DIY is bumukas na yung ating unit. Yan. Problema niya is meron siyang itim dito. At meron siyang itim dito. Kabila. Ibig sabihin mga ka-DIY yan may itim. Ibig sabihin i-resize lang natin yan sa screen mamaya sa settings. Problema lang nito, wala tayong remote. Pero kung napansin nyo is nag-display na siya. Yan. So ang design kasi ng top board is pa ganito. Dito siya nakalapat kaya yung pagbunot natin ng kapasitor is nakatayo yung TV. Hindi siya pwedeng ihiga sa lamesa natin dito. Hindi na pwedeng ihiga dito sa table natin para yung mga pisa na pag ginamit natin ng heater is hindi malaglag yung mga pisa. Kaya nakatayo yung TV yung pag troubleshoot natin at pagbunot natin ng kapasitor. So napansin nyo, okay na yung unit. Ang gagawin ko na lang dito is tatanggalin ko na lang yung kapasitor na shorted na yan. Napansin nyo, yan lang naman ang kapasitor na nagkaroon ng problema. Yan o. Yan. At kung napansin nyo kayo na yung maraming guhit dito sa screen, dito, nag-apekto yung kabilang screen natin, nagkaroon ng maraming guhit na sinulid dahil ang papasok na voltahe sa source scope niya dito. Yung pumasok na voltahe sa source scope is nanggagaling dito sa ating kapasitor. Kaya ang tendency, ang screen natin is maraming guhit or ng fine lines. Marami siyang fine lines dahil nga yung voltahe na nagkaroon ng shorted is papasok dito sa ating
source scope. Kaya ang tendency, ang lumalabas is marami siyang parang sinulid sa screen kanina. So palitan na natin itong kapasitor na ito na kasing laki lang dapat nito. Ayan, wala naman itong ano talagang value, pero palitan natin ng kasing laki lang. Mas maiging palitan, or kung wala talaga okay lang naman, pero mas maiging palitan siya. Okay, so hanapan ko na lang ng bagong kapasitor na ganito. Okay? Okay mga ka-DIY, kung napapansin nyo, kinabit na natin yung bagong kapasitor natin. Kasing laki lang naman, kagaya kanina. Bali nahulog dito kanina sa lupa, yung kapasitor hindi ko na natin nakita. Pero napapansin nyo, na pinalitan na natin ng bagong kapasitor. Basta kasing laki lang, non-polar lead na naman yan. Yung mga ganitong SMD kapasitor natin is non-polar. So wala siyang positive, wala siyang negative, baliktaran yan. Kahit magbaliktad yan ng kabit natin, wala problema. Non-polar kasi yan mga ka-DIY, or walang positive, negative sa kanila. Napapansin nyo, kinabitan pa rin natin ang kapasitor at okay na siyang pinaka-display natin. Ito na lang yung i-resize yung LCD. Yan. Kasi wala wala siyang remote na kasama na pinadala dito ng ating kilalang technician din. So baka hindi niya lang na troubleshoot ng mabuti na nandun na pala sa ating SMD capacitor yung shorted. So ngayon is okay na to mga ka-DIY. Siya nang bahala nito. Basta importante na pa-display na natin. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY, at maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong sa ating mga viewers and subscriber, at matagal tayong hindi nakapag-upload ng video dahil nagbakasyon muna tayo at meron tayong mga ginagawa pa. So maraming nakapila dyan. Yan. Maraming tambak. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video, at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye-bye.